Let's go, my dear Capricorn! First 15 days of January 2024. Happy New Year, my dear Capricorn! Titingnan natin mga my dear Capricorn kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa yung first 15 days of January 2024. Reminder lamang tayo mga my dear bago tayo mag-start ng ating reading na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Last two shuffle na lang tayo mga my dear Capricorn. No need to babad sa pagbabalasa dahil pre-shuffle ko naman na ito kanina. Last two shuffle. Tapos cut na natin into 3 and let's start your reading. Hanapin na natin my dear ang iyong mga cards para sa iyong first 15 days of January 2024. First card mo my dear Capricorn. We have here the Knight of Wands. Controlling na energy, my dear. Posibleng kinukontrol mo na yung buhay mo or sa tingin o sa opinion ng ibang tao, very controlling yung energy mo. Posibleng maramdaman ng mga tao sa paligid mo na masyado kang controlling, my dear, sa mga araw na ito. Pero nakukuha ko rin yung energy, my dear, na gusto mo lang naman maitama ang takbo ng buhay mo. Kaya you are so controlling sa mga araw na to. Okay? First 15 days of January 2024. Additional cards tayo, my dear. We have here the Sun card. Itinatama mo lang, my dear, yung buhay mo. Ayaw mo na ng kahit sino na posibleng magdulot ng kapalpakan o ng kamalasan sa buhay mo. Kaya kung nakikita mo, my dear, napapansin mo na maling ginagawa ng tao, itatama mo siya. Parang sa energy lang kasi na to, my dear, ang nilalabas niya is parang medyo wala kang pakialam sa kung ano yung pinagdadaanan ng tao na yon. As long as parang nakikita mo na yung ginagawa niya ay hindi nakakatulong sa'yo, i-correct mo yon. Tuturuan mo siya. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Very controlling lang talaga yung energy. Pero nakukuha ko dito na in the long run, in the long term, na ginagawa mo to, maganda yung magiging resulta niya. Kasi na-manage mo na yung life mo, naayos mo na yung life mo. So, sobrang ganda niya, my dear. Yes din to, my dear. Just in case you have any question, lalo na sa usapin ng career, this is a yes card. Ibig sabihin, my dear, makukuha mo, mangyayari, my dear, kung ano man yung bagay na yon. Hindi man to, my dear, sa first 15 days of January, posible this year, 2024. Next card, my dear Capricorn. The Six of Pentacles. Six of Pentacles, may kinalaman yan sa giving, sharing, caring. So, posibleng kontrolado mo rin, my dear, yung usapin ng pinansyal. Hindi ka basta-basta maglalabas ng pera. Dapat alam mo, my dear, kung saan gagastusin, saan gagamitin, para saan. Kaya siguro may mga tao na parang tumataas ang kilay sa'yo, my dear Capricorn, sa paglabas ng ating Six of Pentacles. Kasi parang medyo mausisa ka, matanong ka. Saan mo gagamitin? Para saan yan? Nasaan yung sukle? Nasaan yung resibo? Ganon yung energy mo, my dear, sa first 15 days of January 2024. Hangman, my dear, related sa sitwasyon mo, hindi naman masyadong komplikado yung sitwasyon mo, my dear. Hindi naman din siya masyadong maganda. Ang kagandahan lang dito, my dear, kasi nasa gitna lang yung situation ng buhay mo, hindi naman sobrang yaman, hindi naman din sobrang hirap, nasa gitna ka lang. Yung energy mo kasi is pinupush mo siya pataas. So, ibig sabihin, ang gusto mo mangyari, yumaman. Parang papunta sa kasaganahan, my dear, yung nakukuha kong energy. So, itong energy ng hangman na to, sinasabi lamang dito, my dear, na ayaw mo na mapunta pababa yung energy. Gusto mo pataas lang talaga, positive, more on wealth, more on success, more on kasaganaan sa buhay. Of course, yun naman ang minamanifest nating lahat. Kaso, parang hindi to maintindihan ng mga ilang tao sa paligid mo kung bakit parang all of a sudden bigla kang nagbabago or bigla kang naghihigpit related sa usapin ng pinansyal, no? Hindi nila masyadong nagigets. Medyo nagdadahan-dahan ka talaga sa pag-share, sa pag-give ng pentacles o ng pera. Okay, my dear? Next card.
My dear Capricorn, first 15 days of January, we have here the Eight of Swords. Okay, related sa sitwasyon mo, my dear. Ang Eight of Swords is energy ng trap card. Partner siya ngayon ng ating Knight of Wands. Sabi ko kanina, ang Knight of Wands is energy of controlling. Ibig sabihin, kinokontrol mo. So, pinipilit mong baguhin to, my dear. Itong sitwasyon na masikip, mabaho, hindi komportable, trap card na energy. No? Ayaw mo na, my dear, magpatuloy ito. Ayaw mo na tong discomfort na nangyayari sa'yo, my dear. Parang kang nagsuot ng damit na sobrang pitted, tapos naglalakad ka, hindi ka komportable. So, sa first 15 days, my dear, of January, gumagawa ka, my dear, ng paraan para makahanap ka ng way kung paano mo maaalis yung sarili mo dito sa very complicated na sitwasyon o isang lugar o isang sitwasyon na hindi mo gusto. Ito yung nakukuha ko dito. Kaya ang ginagawa mo is parang kinokorek mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. It really doesn't matter kung literal na bagay lang ba to na wala sa ayos, wala sa forma, hindi mo gusto dyan or paniniwala mo na malas siya dyan, hindi siya maswerte dyan. Pati na rin, my dear, yung energy ng tao. No? Kung nakikita mo tong tao na to na parang tatamad-tamad, there's a tendency na masabi mo, uy, baka naman gusto mong kumilos, 'di ba? Ilang taon na kitang pinapakain or something like that, 'di ba? Kung meron man mga tao na parang gumagawa ng negative energy o nag-a-attract ng negative energy, lalo na sa loob ng tahanan, there's a tendency, my dear, na i-correct mo rin 'yon para ma-break lang yung cycle talaga, my dear Capricorn, na maging masagana talaga itong 2024 na ito. Yun nga lang, ang pinaka-impact niya talaga dito so far is yung tao, yung tingin sa iyo, my dear, ng tao, no? Medyo parang hindi nila nagugustuhan yung mga ginagawa mo, nagiging controlling ka, nagiging bossy yung energy. Pero kung medyo deadma ka na talaga, my dear, sa ganitong energy, hindi ka na dito, apektado. Kumbaga, parang wala ka nang pakialam sa kung ano sasabihin ng tao sa iyo. Okay? Kung ganun yung energy mo. Pero kung medyo sensitive ka, posibleng iindahin mo to, my dear, kasi hindi mo rin magugustuhan yung reaction ng mga tao na minsan nakasimangot, minsan parang nagtatampo. Okay, pero kung medyo manhid ka na, wala na sa'yo to. Kumbaga, bahala ka dyan umiyak, bahala ka dyan magmukmuk. Tinuturuan lang kita. Parang ganon. Next card is the Ace of Pentacles. Sabi ko sa iyo, my dear, yes, more on money ito, no? Sinusure mo lang talaga, my dear, na walang blockage, no? Walang blockage or walang kahit sinong membro ng pamilya, kaibigan, or circle mo ang ahad lang dito sa blessing na to. Pero this is a sure yes, lalo na sa usapin ng financial and career. Talagang umuulan, my dear, yung 2024 ng blessing, 'di ba? Yun nga lang, 'di ba? Minsan pag sinabi sa atin, umuulan ng blessing, umuulan ng abundance. Minsan asan yung abundance, asan yung blessing? Minsan kasi, yung mga kasama natin ang kumukontra, yung kasama natin sa bahay, yung mga tao na nakakasalamuhan natin, they are giving us negative energy. Pero sa'yo kasi, my dear, parang pag lumapit ako sa'yo, my dear Capricorn, alam mo ba, wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Parang, aanuhin mo na kagad, pepreno, oops, saglit lang, parang iibahin mo yung kwento or something because nararamdaman mo na yung energy na yon will create a big blockage dun sa blessing mo, my dear, okay? So, posible, my dear, na medyo maraming mga tao ang tataas ang kilay talaga sa'yo, my dear, sa first 15 days of January, pero okay lang niya, pinoprotektahan mo lang, my dear, yung energy ng iyong wealth, okay? Energy ng iyong wealth or energy ng blessing. Okay? We have here the King of Swords, the Master of the Mind, kapartner ng ating Six of Pentacles. Alam mo na, my dear, kung sino yung mga tao na posibleng hinihila ka lang pababa or talagang ginagamit ka lang, pinapakinabangan ka lang. Meron ka ng idea talaga sa kanila. Okay? Kaya parang kinokorek mo sila. Hindi ko nakikita dito, my dear, na aalisin mo sila sa buhay mo kasi posibleng mahirap silang alisin sa buhay mo. Pero sinusubukan mo silang i-correct, sinusubukan mo silang gabayan, 'di ba? Na parang ang nakukuha ko dito na energy is kung mapapahamak ka or merong mangyayari sa'yo na hindi masama, parang sinasabi mo dun sa person na yon, madadamay din ako kasi bakit anak kita, asawa kita kapamilya kita, something like that. Ibig sabihin parang damay-damay tayo dito. Kaya ayusin mo ang buhay mo para, 'di ba, makapagtrabaho ako ng maayos, ma-manifest ko yung blessing. Parang ganun yung nakukuha ko dito na energy, my dear Capricorn. Pinipilit mo talagang ituwid ang sungay ng mga tao sa paligid mo. Lalo na yung mga tao na may sungay na pasuwag, 'di ba? Yung parang gusto kang suwagin, pinakain mo na nga, sinusuwag ka pa. Okay? Let's go, my dear. Pinakain mo na, tinulungan mo na, gusto ka pang suwagin, gusto ka pang sungayin, 'di ba?
We have here the Ace of Cups, my dear. Congratulations kasi maganda ang energy ng 2024 sa'yo. Dito pa lang sa reading na to, nakukuha ko na maganda yung energy ng 2024 sa'yo, my dear. Kasi parang meron ka ditong awakening, parang meron ka ring intuition, alam mo kung nasaan yung mga blockage, alam mo kung saan yung mga ayusin. The only problem is posible my dear na hindi ka maintindihan ng mga tao around you kung bakit nagiging ganun ka ka-stricto, bakit ka nagsasalita ng ganyan, or bakit mo ginagawa yung ganyan. Pero sabi ko nga sa'yo, my dear, kung medyo sanay ka na sa ganitong energy, deadma, hindi ka na masyadong apektado dito. Ibig sabihin, wala ka nang pakialam sa kung ano sasabihin ng ibang tao. Bottom deck of the card is the Star. Focus ka talaga, my dear, sa iyong mga manifestation in dreams and life. First 15 days pa lang ng January, gumagawa ka na talaga ng action, my dear. Sobrang ganda, my dear, ng iyong reading. Yun nga lang, 'di ba? Meron talagang mga tao na hindi talaga magiging masaya every time na gumagawa tayo ng mga big changes sa buhay natin. Okay? So, my dear Capricorn, yan ang reading mo para sa iyong first 15 days of January 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to follow and subscribe sa lahat ng ating social media platform. Once again, my name is RJ. Maraming salamat po, mga my dear, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.